Sarah POV. Boss, masyado na pong personal ang tanong nyo. Hindi na po yata kasama sa kontrata yan. Lakas loob kong sagot kay Boss Robbie habang hindi ko din inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Ang lakas ng loob niyang questioning kung attracted daw ba ako sa pinsan niya. Gayong hindi ko nga siya tinanong kung mahal niya ba si Bubbles. Yan tayo eh. Ang lakas ng loob niyang panghimasukan ng personal kong buhay. Gayong sinaktan niyang puso ko. Anong personal? Kailan pa naging personal ang tanong kong yun, Sarah? Galit na singhal niya naman sa akin. Kung naging babae lang itong si Boss Robbie, iisipin ko talagang malapit na itong mag-menopause eh. Palagi kasing galit, ni hindi ko na nga din siya nakitang humingiti. Personal nga dahil personal feelings kung gusto niyang malaman. Saka wala naman po sigurong masama kung ma-attract ako sa pinsan niyo, hindi ba? Binata siya tapos single naman ako. Nainis ko na rin sagot sa kanya. Napansin kong halos nagdikit na rin ang kanyang kilay habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman siya maintindihan. Ano ba? Bakit ba ganito na lang palagi ang pakikitungo niya sa akin? Tapatin niya na lang kasi ako. Kung ayaw niya na sa akin maging driver niya, edi sabihin niya. Hindi ganitong unti-unti niyang sinisira ang mental health ko. Halos araw-araw niya na lang akong ini-stress eh. Tama lang talagang desisyon ko na pilitin na itaboy ang damdamin ko para sa kanya. Dahil kapag siya sigurong magiging asawa ko, baka walang katahimikan ng buhay ko. What? Single? Nagpapatawa ka ba? Para sabihin ko sa'yo, Sarah, hindi kayo bagay ng pinsan ko. Hindi ka pwedeng ma-attract or lalo nang ma-in love sa kanya. Galit na bigkas niya. Napansin kong lalo yatang tumaas ang tono ng boses niya. Umalingaw-ngaw na rin ang boses niya sa buong paligid kaya naman hindi ko na mapigilan pang makaramdam ng kaba. Kung sakaling saktan ako ni Boss Robbie dito sa loob ng opisina, wala talaga akong laban. Kahit sang anggulo tingnan, mas malakas siya sa akin. Ang laki niyang tao kumpara sa akin na pitit lang. Feeling ko nga pumayat pa ako ng konti dahil wala sa oras minsan ng kain ko. Plus broken hearted ako. Hindi ako nakakatulog ng maayos minsan. Boss, porket ba mahirap lang ako, wala na akong karapatang mahalin ni Sir Lucio? Ang bait niya kaya, nilibre niyang pangako kanina sa isang mamahaling restaurant eh. Hindi ko naman mapipigilan pang bigkas. Kaya ko din gawin ang bagay na yan, Sarah. Dapat sinabi mo sa akin na gusto mong kumain sa isang mamahaling restaurant para dinala kita doon. Hindi yung kani-kanino ka sumasama. Galit na singhal niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. Ano daw? Anong sabi niya? Shit, baliw na nga siya. Wala na siya sa sarili niya. Ano pong sabi niyo, boss? Pakiulit nga po. Para kasing hindi ko masyadong narinig eh. Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko biglang nanayo lahat ng buhok ko sa aking katawan. Bakit niya kaya nasabi sa akin ng tungkol sa bagay na yon? Huwag niyang sabihin na nagsaselo siya kay Sir Lucio. Hindi ako maniniwala. Stupid. Ayaw na ayaw ko mabalita ang sumasama kay Lucio ha. Ayaw ko nang maulit pa ito, Sarah. Galit na muling bigkas niya. Tingnan mo lalaking to, imbis na sagutin ang tanong ko, iba naman ang katagang lumalabas sa bibig niya. Feeling ko tuloy para akong isang teenager ngayon na pinapagalitan ng ama dahil nagawang makipag-date sa isang lalaki na hindi nagpaalam sa kanya. Ganyan na ganyan ang mga pinapakitang attitude nitong si Boss Robbie eh. Kung sakaling magkaanak ito at magdalaga ang anak niya, kawawa siguro sa kanya. Baka maging matandang dalaga na lang ang anak niya na hindi nakatikim na may nanliligaw. Dahil sa sobrang strikto niya. Heist, ang hirap niyang espilingin. Parang gusto ko na tuloy mag-resign at tanggapin ang alok ni Sir Lucio. At least si Sir Lucio masayahin. Tsaka kung magiging happy ang araw ko kapag si Sir Lucio palagi kong nakikita. Ang alin po boss ang hindi maulit? Ang pagsama-sama ko kay Sir Lucio? Abat ayaw ko mangako dahil hindi naman kita kapatid para sundin kung gusto nyo. Hindi din kita tatay kaya walang dahilan para makinig ako sa'yo. Lakas loob kong sagot sa kanya. Yun nga lang, mas lalo yatang nagalit si Boss Robbie. Dahil pagkatapos kong sabihin ng katagang iyon, imbis na sagutin niya ako at magpaliwanag bigla niya na lang tinabig ang flower vase na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nahulog yun sa sahig at lumikha ng malakas na ingay. Tulala naman ako napatitig sa nagkalat na bubog sa sahig at muling napaigtad ng marinig kong malakas na pagkasarado ng pintuan ng opisina niya. Huli na nang ma-realize ko na nag-walk out si Boss Robbie. Yes, nag-walk out siya. Bakit kaya? Nagalit ba siya sa naging sagot ko sa kanya? May mali ba sa sinabi ko? Sarah, ano nangyari?
Wala sa sariling napalingon ako sa pintuan ng opisina ni Boss Robbie nang muling bumukasyon at bumungad sila Victor at Fema. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang pagtataka habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam nagalit yata siya. Wala sa sariling sagot ko. Ngayon lang nag-absorb sa utak kong mga nangyari at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba nang ma-realize ko na ginalit ko na naman palang amo ko. Galit si Boss Robbie, pulang-pulang mukha at salubong ang kilay niya na lumabas ng opisina. Ano ba kasing nangyari? Bakit siya galit? Nag-away ba kayo? Muling tanong ni Victor. Hindi hindi kami nag-away. Ako ang inaway niya. Naguguluhan ko ding sagot. Wala sa sariling napatitig ako kay Victor nang bigla na lang itong humagalpak ng tawa. Anong pinagkaiba ng sagot mo? Pareho lang yun. Pero alam mo, bilib na talaga ako sa'yo. Imagine, nagawa mo makipagsagutan kay Boss Robbie. Kinalit mo talaga siya ng todo at hindi nakatiis kaya siya itong nag-walk out. How to be you po ba, Sarah? Tawa-tawang bigkas ni Victor. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap sa kanya. May saltik din ang bading na ito Ano kayang nakakatawa sa mga nangyari? Kung tutuusin wala naman dahil baka mamaya pagbalik ni Boss Robbie, si Santi na ako. Heist, hindi ko siya ginalit. Siya itong masyadong high blood at hindi naman siguro mali ang pagtanggol kong sarili ko, hindi ba? Sinagot ko lang naman ang sinabi niya. Sinasagot ko din ang lahat ng tanong niya kahit na masyadong personal. Palagay niyo, may mali ba sa nagawa ko? Nagtataka ko ring sagot sa kanila. Napansin kong nagkatinginan pang dalawa sabay iling. Hindi namin alam dahil hindi naman namin masyadong narinig ang sagutan niyo. Basta naririnig lang namin ang galit na boses ni Boss Robbie sa labas. Pero hindi naman namin naintindihan ang pinag-uusapan niyo. Ano ba kasi ang topic? Anong nangyari? Bakit nga nagalit ang amo natin? Nagtatakang tanong ng tsismosong si Victor. Mukhang hindi niya talaga ako titigilan hanggat hindi makakuha ng impormasyon mula sa akin. Wala na ako sa mood para magkwento kaya naman seryoso ko siyang tinitigan. Gusto mong malaman? Tanungin mo si boss dahil hindi ko din alam. Basta wala akong naalalang may ginawa akong mali kaya malinis ang konsensya ko. Kibit-balikat kong sagot sa kanya at naglakad patungo sa nabasag na base. Nagkalat ang bubog sa sahig at kailangang malinisan kaagad. Ay, ang daya! Pero alam mo, parang gusto ko na tuloy maniwala na may gusto sa'yo ang boss natin. Kakaiba kasi talaga siyang tumitig sa'yo kanina Saka nung nalaman niya nakasama mo si Sir Lucio sa labas. Biglang uminit ang ulot pinalabas niya dito sa loob ng opisina si Bubbles. Bigkas ni Victor. Gulat naman ako sa narinig ko mula sa kanya. Gaano kaya katotoo ang kwento ni Victor na to? Totoo kaya? Oo nga biglang nasirang magandang mood ni boss natin at pati ako nasigawan kanina. Heist, kung hindi lang talaga malaking magpasahod si Boss Robbie. Baka matagal na rin ako nag-resign lalo kasing lumala lang ugali niya. Sabat naman ni Fema. Hindi ko na sila sinagot pa, bagkos nagpa siya akong damputin isa-isa ang mga bubog na nagkalat sa sahig. Yun nga, malalaking tipak lang naman ang dinampot ko dahil yung maliliit ay bala kong walisin maya-maya lang. Yun nga lang nagkamali yata ako ng dampot sa isa pang bubog dahil tumusok yun sa aking kamay at kaagad na dumugo. Ay Diyos ko, Sarah! Anong ginawa mo? May tagalinis naman tayo Narinig kong bigkas ni Victor. Pero para akong biglang naging tuod. Tulala ako nakatitig sa aking kamay na noon ay maagos ng masaganang dugo. May pumapatak na nga sa sahig kaya pakaramdam ko. Bigla akong nanlambot, kasabay na para bang biglang humilab ang aking tiyan. Oo, may pwesto kami sa palengke pero iniiwasan nila nani at tatay na humawak ako ng kutsilyo. Assist lang ako taga-display. Ako din ang driver tuwing umaangkat kami ng isda sa daungan. Takot talaga ako sa dugo dahil minsan na ako nasugatan noon na siyang dahilan ng matindi kong pagkatroma. Narinig kong muling nagsalita si Victor pero hindi ko na naintindihan pa. Bigla na kasing nagdilim ang buo kong paligid. Bago pa ako bumagsak sa sahig, naramdaman ko pa ang biglang pagsalo ng kung sino sa akin. Robbie POV. Sa sobrang galit ko kanina, bigla akong napa-walk out nang wala sa oras. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Sobrang apektado talaga ako sa isiping magkasama sila Sarah at Lucio kanina. Sobrang nagagalit ako nang mapansin ko kung gaano kasaya si Sarah habang kasama niyang pinsan kong si Lucio.
Ginawa ko naman ng lahat para magkagusto siya sa akin pero bakit parang wala pa ring epekto? Sinunod ko naman ang steps by steps sa mga nababasa ko kung paano magpa-in love ng babae pero wala pa rin. Hindi epektibo kay Sarah kaya sobrang nahihirapan na ako. Oo, magkasama nga kami araw-araw pero sobrang casual lang niya kung makipag-usap sa akin. Talagang amo ang turing niya sa akin. Walang special at doon ako mas lalong nasasaktan. Aminado din naman ako na may pagkakamali ako eh. Nung humiling siya sa akin ng hiwalayan si Bubbles, hindi ko sinunod. Ako itong malakas ang loob na naghamon sa kanya ng hiwalayan. Tapos hindi ko naman akalain na ako itong magiging talo. Umaasa kasi ako na siya ang maunang lumapit sa akin at suyuin ako, pero umasa lang pala ako sa wala. Parang wala lang sa kanyang hiwalayan namin, ni hindi ko man lang siya nakitaan ng pagsisisi, ni hindi ko man lang nakikita sa kanya kung attracted din ba siya sa akin. Sa ngayon hindi ko na malaman kung anong gagawin ko para muling bumalik sa dating pagsasama namin. Saan ka ba naman makakita ng isang relasyon na tumagal lang ng wala pang ang 24 oras? Isang halik lang sa buong katawan ang nagawa ko sa kanya tapos wala na. Pinatakam niya lang ako. Binitin kaya ang ending kahit na gusto kong ibaling sa ibang babaeng init ng katawan ko, hindi ko magawa. Sa tuwing sinusubukan ko makipagtalik sa iba, mukha talaga ni Sarang nakikita ko. Katulad na lang kanina, sa pagpasok pa lang ni Bubbles sa loob ng opisina nag-umpisa na kami sa mainit na halikan. Napakapusok ni Bubbles at yun ang gusto ko sa isang babae. Kaya lang kahit na anong gawin niya, ayaw talagang makisamang sandata ko. Nanatili tong walang gana kaya ang ending, nag-away lang kami ni Bubbles. Sino ba naman ang matutuwa gayong init na init ka na tapos wala man lang kalatoy-latoy ang partner mo? Hindi ko akalaing nadadanasin kung ganitong kabiguan. Sa sobrang inis ko, mabilis ang hakbang na naglakad ako patungo sa conference room. Pagkapasok ko sa loob, sinigurado kong nakalak ang pintuan. Bago ako naupo sa isa sa mga upuan, gusto ko munang mapag-isa, gusto kong mag-isip. Sobrang nahihirapan na kasi talaga ang kalooban ko eh. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Bigla kong naalala kung anong sadya ni Lucio sa akin kanina. Shit talaga. Gagong yun ah. Parang hindi ko pinsan at nagawa pa talagang magpaalam sa akin na liligawan niya daw si Sarah. Yes, isa sa mga sadya ni Lucio yung magpaalam sa akin na liligawan niya daw si Sarah. Naalagaan ko daw para sa kanya dahil mukhang wala naman daw pag-asang masusundan ang romance naming dalawa ni Sarah. Ang lakas ng loob niya para sabihin sa akin ng bagay na yon. Saan kaya kumuha ng lakas ng loob si Lucio para makipag-usap siya sa akin tungkol sa mga ganong bagay? Gayong alam niya din naman sa sarili niya na may gusto din ako kay Sarah. Hindi niya ba yun nahahalata? Shit talaga. Hindi ako papayag na may ibang lalaki magmamayari sa babaeng mahal ko. Akin lang siya at walang ibang lalaki magkakagusto at magmamayari sa kanya kung hindi ako lang. Hindi ko mapigilan na maikuyom ang aking kamao. Bakit nga ba ako nag-walk out kanina? Hindi ako dapat umalis. Kakausapin ko si Sarah at kahit na ayaw niya sa akin, ito na rin marahil ng tamang pagkakataon. Nagampanan niya ang pagiging asawa niya sa akin. Yes, sa pilitan man ng pagpapapirma ko ng marriage contract sa kanya, nairehistro naman yun. Saka ko na siya pakakasalan sa kahit saang simbahan kapag sigurado na ako na mahal niya din ako. Wala sa sariling kaagad akong napatayo. Naglakad patungo sa pintuan ng conference room at saktong palabas na ako. Siyang pagtunog naman ng aking phone. Dali-dali kong dinukot yun mula sa aking bulsa at tinignan ko sinong tumawag. Nang masiguro ko ng executive, secretary kong kumukontak sa akin, dali-dali ko yung sinagot. Yes, malamig ang boses kong sagot sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko nang mula sa background ng naturang tawag ay narinig kong nag-aalalang boses ni Fema. Tinatawag niyang pangalan ni Sarah. Boss, ano pong gagawin namin? Dadalhin na po ba namin sa ospital si Sarah? May sugat po eh. Ramdam kong pagkataranta sa boses ni Victor habang sinasabi ang katagang yun. Lumalabas na naman ang pagkabinabain niya. Bakit? Anong nangyari kay Sarah? Nagtataka kong tanong. Bigla ko naramdaman ng malakas na pagkabog ng dibdib ko sabay tayo at naglakad palabas ng conference room. Mabilis ang hakbang na naglakad pabalik ng opisina habang naririnig ko mula sa background ng tawag ni Victor ang natatarantang boses ni Fema. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Sarah. Anong nangyari? Seryosong bigkas ko pagkapasok ko sa loob ng opisina. Unang nahagip na paningin kong patak ng dugo sa sahig at kasunod kong narinig ang natatarantang boses ni Victor. Sir, si Sarah? Si Sarah po. Nabubog siya. Narinig kong bigkas niya kaya naman kaagad ako naglakad palapit sa kanila
At doon nagsinkin sa akin ang mga nangyari. Si Sarah nakahiga sa sofa at walang malay. May nakabalot na puting tela sa isa sa mga kamay niya at kitang-kita kong pamumula noon. Malakas ang kabog ng dibdib ko na kaagad siyang dinaluhan. Anong nangyari? Paano nabubog siya? Galit ko namang sigaw kay Victor habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa mukha ni Sarah. Nakapikit ito at walang malay. Pinulot niya po kasi yung nabasag na vase at nasugatan siya. Tapos bigla na lang siyang namutlat na himatay. Kagad namang sagot ni Victor. Shit, tawagin niyo si Dr. Castro. Bilisan niyo! Galit kong sigaw. Opo boss, papunta na daw po si Doc Castro. Kagad din namang sagot ni Fema. Sarah POV. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay. Pero sa muling pagmulat ko ng aking mga mata, nagulat na lang ako nang mapansin kong nandito na ako sa aking silid. Wala sa sariling napabangon ako at hindi ko mapigilan ang mapangiwi na maramdaman ako ng kirot sa aking kamay. Dali-dali kong tinignan yon at doon biglang ragasa sa isipan ko ang mga nangyari sa opisina ni Boss Robbie. Shit, nasugatan pala ako't nawala ng malay. Heist, hindi talaga maganda ang masugatan ako. Kahit na konti lang Talagang nahihimatay ako't nakakahiya. Wala sa sariling napatingin ako sa aking kamay na may benda na. May nararamdaman akong kirot pero tolerable naman. Mabuti na lang at medyo makapal ang benda. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ko pa nga mapigilan na mapaigtad na marinig kong seryosong boses na yun. Mula sa pintuan ng aking silid, napansin kong presensya ni Boss Robbie. Nakatayo at seryoso na nakatitig sa akin. Ayos na po boss. Pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Nahihiya akong sagot sa kanya, kasabay ng pag-iwas ng tingin. Kahit naman nasa may pintuan siya ng silid ko. Pakiramdam ko tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng pagkatao kong kanyang mga titig. Para ding binabasa niya pati kaluluwa ko. Ano na naman kayang nakain niya? Bakit kaya ganito siya kung makatitig sa akin? Are you sure? Kung may nararamdaman ka pang kakaiba sa sarili mo, huwag kang mahiyang magsabi sa akin para madala na kaagad kita sa ospital. Seryosong bigkas niya at hindi na yata nakatiis. Naramdaman ko nang naglakad na siya palapit sa akin. Okay na po ako. Maliit na bagay. Malayo sa bituka at kayang-kaya ko ito. Seryoso kong sagot sa kanya. Malayo sa bituka, nahimatay ka nga tapos ang lakas ng loob mo. Para sabihin ng katagang yan, pinaglolo ko mo ba ako, Sarah? Seryosong bigkas niya. Hindi totoo ang sinasabi ko. Takot lang talaga ako sa dugo pero hindi ibig sabihin noon na duwag ako. Kaagad ko ring sagot sa kanya. Lulusot at lulusot ako sa topic na ito kahit na anong mangyari. Sabi mo kibit balikat niyang sagot at sa isang iglap lang, nasa tabi ko na siya. Naramdaman kong kanyang dalawang kamay sa aking bewang at nagulat na lang ako nang umangat ako sa ere. Boss, teka, ano pong ginagawa niyo? Saan niyo po ako dadalhin? Nagpapanikong bigkas dahil bigla-bigla na lang akong binuhat. Sinampay niya ako sa kanyang balikat at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Sir, Diyos ko, kung ano man ang iniisip niyo, wag niyo na po sanang ituloy. Promise, hindi ko na po kayo sasagot-sagutin. Magpapakabait na po talaga ako sa inyo. Muli kong bigkas. Gusto kong magpumiglas kaya lang natatakot naman ako na baka mahulog ako. Ayaw kong lumagapak ang katawan ko sa sahig na baka maging dahilan pa ng pagkabalda ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Kung ano-ano ka-OA-han yung pinagsasabi mo. Hindi ko naman dating ganyan Narinig kong bigkas niya habang dahan-dahan niya akong ibinababa. Wala sa sariling nailibot kong tingin sa paligid at ngayon ko lang napagtantong sa kusina kami. Wala sa sariling napatingin ako sa dining table at ganun na lang ang gulat ko. Nang kaagad na tumambad sa paningin ko ang iba't ibang putahe ng mga pagkain. Boss, birthday niyo po ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Talo pang may handaan sa dami ng pagkain sa mesa. Gayong kaming dalawa lang naman ang nandito sa penthouse. Ano yun? May bisita ba siyang parating? Kumain ka na para makainom ka ng gamot mo. Seryoso niyang sagot sa akin. Tingnan mo ng taong to. Oo or hindi lang naman sanang isasagot niya pero hindi niya magawa. Boss, happy birthday na lang kung birthday niyo po. Nakakahiya naman kung mauna akong kakain gayong wala pang ang mga bisita mo. Pilitang ngiting sagot ko sa kanya. Narinig ko pang malalim niyang pagbuntong hininga sabay sandok ng pagkain at inilagay sa pinggan ko. Ang daming tanong, saka anong birthday? Kakatapos lang ng birthday ko. Saka walang bisitang darating dahil para sa'yo lahat ng mga pagkain nandito. Seryosong sagot niya takmang susubuan niya ako.
Pero mabilis akong umiling. Say, Sarah, ano ba? Lumalim ng gabi't gusto ko na ding matulog. Yamot niyang bigkas habang nasa may bibig ko ng hawak niyang kutsara na may pagkain. Ano bang nangyayari sa kanya? Nahimatay lang ako tapos pati sa pagkain gusto niya pa akong subuan? Anong meron? Anong klaseng drama to? Boss, kaya ko. Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko nang bigla niya nalang ipinasok sa bibig kong kutsara na may lamang pagkain. Wala akong choice kung hindi tanggapin ang pagkain iyon. Nasa bibig ko ni, alangan namang iluwa ko pa, 'di ba? Sayang ang grasya. Kaya ko na, boss. Hindi mo na kailangan pang subuan ako dahil kaya ko namang kumain mag-isa. Muling bigkas ko pagkatapos kong malunok ang pagkain. Akmang aagawin ko pa nga sana sa kamay niya ang kutsara. Pero mabilis niya na yung iniiwas sa akin. Hayaan mong subuan kita ngayong gabi. Kasalanan ko kung bakit ka na nabubog kaya hayaan mo ako makabawi sa iyo simula ngayong gabi. Seryosong bigkas niya at muling naglagay ng pagkain sa kutsara at muling sinubo sa akin. Otomatiko naman ako napanganga. Wala feeling ko din kasi. Lalong sumasarap ang pagkain kapag sinusubuan niya ako. Saka siya naman itong nag-i-insist. Sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba?